Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday, ika nga. Ano bang pinapahiwatig sa atin ng simbahan na pinasisimunuan na lalagyan tayo ng abo sa noo? At madalas ang sasabihin sa atin siguro, tandaan mo to tao na galing ka sa lupa, babalik ka rin sa lupa. Remember man that you are dust and to dust you will return. Pero may nagsasabing pari naman, pag nilalagay yung ash sa noo, repent and believe in the gospel. Mas gusto ko po yun. Very biblical. And parang merong agenda po repentance and faith. Pero paano natin sasabihin 40 days? Repentance and faith. Meron daw practices. 3 ginagawang practices ang Lenten season. Number 1, pamamahagi sa kapwa. Almsgiving. Pangalawa, panalangin. Yung humilig, magdasal. At ang panghuli, mag-ayuno, fasting. Yung you do acts of penance. No? Sa akin, gusto kong balikan yan na palagay ko mas mahalaga sa Lenten season yung order ng 3, sabi natin, practices of Lent. Sa akin, mas maganda magsimula talaga sa ayuno, fasting. Di ba ito, Miyerkules ng Abo, isa sa 2 araw sa buong taon dapat tayo mag-fasting. Ang pangalawa Good Friday. Bakit dapat tayo pinag-aayuno? 1 full meal lang in that day. Kasi alam niyo kung tutotohanin niyo to, sabihin natin, kakain ka sa umaga, tapos di ka nakakain. Gusto mo malaman, nag-fasting ka ba talaga? Nanghina ba ang iyong mga tuhod, ang iyong katawan? Kasi kulang kang pagkain So, ibig sabihin, ang katotohanan tungkol sa iyong sarili, gustong pakita ng Diyos sa fasting. Wala ka talaga. Magkulang ka ng pagkain sa loob ng isang araw, manghihina ka. So sana, itong fasting na to, mapanikluhod natin. Sana bumaksak tayo sa pagluluhod kasi doon tayo magdadasal, di ba? Hihiling tayo sa Diyos. Yun ang pangalawa magdasal daw tayo tuwing Lenten season. Pero, anong uri ng pagdasal? Sanhi, galing sa experience ng pagiging salat at mahina. Pero ang maganda po sa tunay na panalangin ay hindi naman lang basta sasabihin ng Diyos, ay salamat no in-acknowledge mo na hindi ikaw ang makapangyarihan at kaya mo lahat at napakalakas mo. Hindi sasabihin ng Panginoon sa iyo, oy, alam mo ba, may iba din katulad mo. Tao din na nanghihina. Marahil, meron pang mas nahihirapan, nahinaan sa iyo. O diba, tuhog yon sa iyong kapwa-tao. So ikaw na nanghina sa pag-aayuno, napalapit ka sa Diyos sapagkat siya ang lakas ng buhay mo. Pero sabi ng Diyos, hindi lang ako para sa iyo. Ipasa mo ang ibibigay ko sa iyong lakas sa mga taong nanghihina rin. Para sa akin po, love yourself. Ibig sabihin, maging totoo ka sa sarili mo. At ang katotohanan ay, wala ka. Yun ang po ang totoo. If you want to love yourself, sabihin mo sa sarili mo, wala ako. I am selfless. Bakit? Kasi ako'y nilalang. Ako'y babalik lang sa lupa. Dahil dito, ang pagmamahal mo sa Diyos sa panalangin. Love God with all your heart. And then, sa pag-aalay sa kapwa, lalo yung mahina, love your neighbor. May tanong Panginoon, paano pupunta sa langit? Mahalin mo ang Diyos ang buong puso. Mahalin mo iyong kapwa. Anong pagmamahal mo sa iyong sarili? O di ba yun? Mahalin mo ang Diyos, panalangin. Mahalin mo kapwa mo, almsgiving. Mahalin mo sarili mo, pag-aayuno. Ang buong Lenten season ay tungkol sa tamang pagmamahalan. Mula sa sarili, sa Diyos, at sa kapwa. Sapagkat ang Lenten season, ang gusto ay masanay tayo sa tunay na pagmamahalan kasi ito lang ang daan patungo sa tunay na paghahari ng Diyos at tunay nating kaligayahan, glory of God. Kasi you want to enter the kingdom of God, love God with all your heart, love your neighbor, love yourself. It's a matter of love. Yan po ang ating ibig sabihin ng Lenten season. Sinisimulan po sa Ash Wednesday.